Sandali po tayong tumayo at samahan niyo po ako sa pagbabatayan po ng ating mensahe ngayong umaga. At nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng mga gawa at ito'y matatakbuan sa Kabanata 26, 19, and 20. Dahil nga dito, o Haring Agripa, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan, kundi nangaral ako una-una sa mga taga-Damasco at sa Jerusalem din naman at sa buong lupain ng Judea. At gayon din sa mga hentil na sila'y mangagsisi at magbalik loob sa Diyos na magsisigawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Praise the Lord. God is good. And all the time, God is good. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon po sa kanyang kabutihan. So, Happy New Year. Mamaya, 2024 na, no? So, dadag na naman isang taon yung ating edad, no? Sa ating buhay. Nabanggit kanina yung atin pong pasasalamat sa Diyos sa mission na ginawa sa Calawag, Quezon, Sumulong, Barangay Sumulong, at purihin ng Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang protection, sa kanyang pag-iingat, sa kanyang kapangyarihan na dumaloy dun sa lugar na yon, sa paghipo niya sa mga buhay ng mga taong kinausap namin at binahagi sa kanila ang salita ng Panginoon. So magbabahagi sa atin ang ilan sa mga kasama namin sa mission, no? Siguro at random, siguro mga tatlo sa kanila ang mag-share ng kanilang testimonies ng ginawa ng Panginoon na pagkilos niya dun sa mission. Sige po. Ayan, so palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, maraming salamat po talaga sa Lord sa mission po na ginawa ng 27 to 29 po. Sobrang thankful po talaga ako. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa Lord sa kabutihan po niya na ginagawa doon po sa barangay namin. Naalala ko po dati, prayer ko lang po is yung family ko. Pero God is good po kasi yung buong halos yung mga kapitbahay na and praying po na buong barangay po talaga yung mawin po sa Panginoon. And thank God po kasi nung night po bago kami umalis, sobrang ang hirap po kasi may mga nagbago po sa plano. Dapat po kasi sa L3 kami, kaso may mga pagbabago po. And yung gamit po, ang hirap. Di ko po maisip kung paano siya isasakay sa kotse. And salamat sa Lord sa wisdom po na binigay niya kung paano po yun mapapagkasya. At salamat din po sa Lord kasi, ayun, yung mga pinadala po ng Lord is nakatulong po talaga siya sa mga tao po na nandun sa aming barangay. Salamat po sa Lord sa panahon na ibinigay niya kasi bago po yung araw na yun, yung isang linggong nakaraan po is sobrang ulan po siya ng ulan na to the point po na parang babahan na po yung malaking ilog doon sa amin. And nagpe-pray po talaga ako na mag-stop po yung ulan. At thank God po kasi nung papunta po kami doon, maulan po talaga. Sobrang hirap na hirap po si Mami Chi sa pagdadrive kasi parang, anong tawag doon eh? Ayan, zero visibility po yung daan. Talagang mapapatingin ka po talaga sa kalsada kasi wala ka na pong makita. Pero God is good kasi po, nung nandun na po kami sa mismong bayan, yung araw po ay nagpapakita na at hanggang sa matapos po yung gawain ng 3 days, may paambon-ambon po pero saglit lang po. Parang papasok kami ng bahay, aambon. Tapos pag gagawa na po para sa Lord, araw, nakakatuwa po si Lord talaga. At nung gabi po, umulan po siya pero parang nagsilbing aircon po siya ng lahat. At salamat po sa Lord kasi komportable naman po yung tulog ng bawat isa. Tapos po, ang sobrang na-surprise po ako sa ginawa ng Lord. Yung mga unang mission po doon, may family po kasi na sobrang nagiging burden po sa aming family kasi sobra po yung
persecution na ginagawa nila pa kada may Bible study, may ginagawa para sa Lord po doon sa amin. Parang pinagtatawanan po nila yung gawain doon kasi yun nga po, nasi-share po ni Pastor na sa speaker sila nakikinig, parang ano yun, sinasamba niyo yung speaker. Parang ganun po yung dating sa kanila. And yung chapel po doon, parang kulang na lang angkinin po nila yung space po ng chapel doon na ginawa po ng Lord, yun po. Tinataniman na nila yung mga space para lumiit po yung lugar na ng pamilyang Kristiyano po doon. And sir, si Lord po kasi nung first day po, nagugulat po ako kasi andun po siya, yung pinakang nanay. Parang isa siya sa mga nakiki-join po dun sa gawain ng Lord. And nung unang gabi po na nag-Bible study po kami, bahay-bahay, yung isa po sa anak, dun po ako na-assign, isa dun po sa bahay nung anak niya. Dun po ako na-assign para mag-share po ng Word of God. And nagulat po ako kasi parang yung buong pamilya po nila, uma-attend na po pala nung Bible study paminsan-minsan. And nakakatuwa po kasi yung family po talaga nila is parang sobrang isa po doon sa mga pinakang ang word po is parang siga. Parang sila po yung naghahari-harian po doon. At nagulat po ako na ni-share po nung isang babae doon na kinakasama po nung lalaki na anak po noon is, yung anak daw po noon, isa siya sa mga parang nagmamadali lagi kada attend ng Bible study, dala-dala yung anak niya. Parang di po talaga ako makapaniwala na ganun po si Lord kumilos sa buhay po nung mga nando na hindi ko naman po lubos maisip na mababago po sila ng Panginoon. So, sobrang thankful po ako doon kasi barangay sumulong po siya, pero dati parang sa mindset ko, barangay sumulong siya pero parang walang sulong na walang usad po na nangyayari. And thankful po sa God na, ayun po, para sa akin po, isa na siyang pagsulong nung barangay namin na mawin po sila sa Panginoon. At salamat po talaga sa lahat ng nagpe-pray, sa lahat po ng nag-i-stay po doon para mag-mission. Sobrang salamat po sa Lord sa buhay nyo. At ang Panginoon na po ang bahala sa inyo na magbalik ng lahat po. And isa pa po sa pinagpapasalamat ko na yung family ko po is, hindi ko din po na-imagine na ganun na rin lang po sila parang maging aligaga po sa gawain ng Panginoon po. So salamat po at sa Lord po ang papuri ng lahat-lahat po. Thank you po. Yan, good morning po sa ating lahat. I-share ko lang po yung experience ko po dahil nakasama po ako sa Quezon Missions. Since first time ko po, hindi ko po ine-expect na magiging ganun ka-unforgettable po yung experience. Kasi based po sa kinukwento nila pag galing magpunta kang Quezon, parang ang extreme ng mga kwento nila, maputik, ganyan-ganyan. Pero nung nandoon naman po ako, parang normal lang naman. So parang hindi kami nakaranas ng parang any discomfort or inconvenience kasi kasama namin po si Lord din sa buong gawain po. And praise God din po kasi nakapag-minister din po dun sa dalawang bride na kahit papano yung skills ko po sa pag-makeup ay nagamit naman po dun sa wedding nila. Parang ang sarap po sa feeling na syempre ang wedding po ay isa sa pinaka-special na araw po ng isang babae sa buhay niya. Amen po ba? So, ayun, praise God po dun. And isa pa po, napansin ko po na ang dami pong mga bata doon sa lugar nila. Talagang maganda po siyang place para pag-startan po ng Sunday school po para sa mga bata. Kasi napansin ko po kasi, based sa observation ko po, sa lugar po nila, nagbibiruan kami ni Mami Chi, may kota yung mga pamilya doon. Kailangan 4 yung anak mo. Parang kada isang nakikilala ko pong nanay doon, ilan anak mo? Binibilang namin yung mga bata na, kapatid to ni magkakapatid silang 4. Ayun, nabuo, 1 4 agad. So parang, kung tutuusin po, yung mga nanay doon is, mas matatanda pa po kami.
So parang, yung isa po doong kinasal, si Ate Susan, every hapon po, nafe-free siya kasi tulog na yung anak niya, mga anak niya. Then, nasama po siya sa amin, nakikipagkwentuhan. Parang ang sarap sa feeling na makipag-fellowship po sa kanya. Na sana po is na-maximize pa sana niya yon na makapag-serve sa Lord, na makasama po yung mga ka-age po niya, na mga young adult. Yun nga lang po kasi since may asawa at anak na po siya, talina po siya sa sa family, sa pag-aalaga ng family. So isa po yun sa mga panghihinayang ko. And na-observe ko din po na sa lugar po doon is na nag-trolley po kami. Sumakay kami ng trolley sa Riles. Meron pong mga bahay-bahayan sa gilid-gilidan nun. So binibilang ko yung mga nadadaanan na mga parang uso po kasi teenage pregnancy doon eh. Parang ang bata pa tignan nito, pero buntis. Tapos sa gilid po, nabibilang ko parang mahina yung bilang na 5 sa nadaanan naming bahayan na nakakita po ako ng parang mga kabataan na maaga po silang nakapagbuntis po. Kaya parang meron pong sa heart ko na parang heaviness na nasasayangan po ako sa potential po ng isang kabataan kung maaga po silang nakakapag-asawa. Kasi siguro hindi nila alam yung purpose nila, na priorities din nila. Parang limited din po kasi talaga. All the more reason na i-reach out po yung mga kabataan. So, nung nakauwi na po kami, yung kinaumagahan po na sa pagising ko po, pinaisip po sa akin ni Lord. Tinatanong ko po si Lord, Lord, sino po bang kasalanan po ba ng isang bata kung maging ganun po yung niya, yung kahinatnan po niya? Kasi usually po sa mga adult, sinasabi nila, kasalanan mo yan, di ka nakikinig sa akin eh. Kasi pinagsasabihan naman kita, ganyan-ganyan. Pero parang hindi po kasi enough na verbal yung po natin. Hindi po ganun ka-intentional. Pinarealize po sa akin ni Lord na hindi lang po din po magulang nila ang partially at fault din. Hindi rin po buong fault ng bata yon. Tayo din po. Halimbawa po dito sa church, since yung accountability po natin sa isa't isa, parang sana po mas maparamdam pa po natin sa kanila, hindi lang po sa maliliit na bata, maging sa mga kabataan po, na intentional po yung gusto nating mangyari sa buhay nila. Na yung paggabay po natin is hindi salita lang, hindi empty words na pagsasabi lang. Sana po maparamdam natin yung pagmamahal na yun para hindi nila hanapin sa labas yung pagmamahal na iniisip nila na yun po ang parang happiness. Ayun po. Na sana po yung mga younger age na yon, yung edad nilang yon, mas nagamit pa po sana sa Lord. Pero since diverted po yung mga isipan nila sa mga bagay na hindi po kalooban ni Lord, sana doon po tayo pumasok na ipaalala po sa kanila na ito yung priorities mo. Tutulungan kita, paparamdam ko sa iyo na mahal kita para, alam mo yon, hindi ka maalis dito sa ni Lord, sa family po ni Lord. And yun po, praise God dahil na isang humbling experience po para sa akin yung naranasan po namin dahil nung ako naman po yung na-assign sa isang family para mag-share ng word is wala silang kuryente dun sa bahay eh. Although may kuryente dun sa community pero wala silang kuryente sa bahay. As in isang lampara lang. Tapos yun yung naging ilaw namin. Nakatayo lang po kami sa masikip na space sa loob ng bahay nila. As in, tayo talaga. Buong session po namin. Pero parang yung pagtitiis nila, kasama ka dun sa pagtitiis nila. Pero mararamdaman nyo po yung pag-receive nila ng salita ng very receptive po talaga sila. Praise God po talaga dun. Na ramdam mo po na kumikilos yung Panginoon po sa kanilang mga buhay. Tsaka yung acceptance nila po kay Lord, nandoon po. So, ayun po, parang reminder po siya sa akin din
na alam niyo po yun na mas mag-encourage pa po tayo na maging bukas palad po at mas maging channel of blessing. Dahil if kayo po yung mismong personally ang maka-witness po ng kalagayan doon, maha-humble po talaga kayo na parang although ganun yung situation nila, pero yung faith po nila is buo. And yun po yung patuloy nating sinusuportahan sa kanila para maharap po nila yung mga struggles po sa everyday life. Yun lang po. Glory to God. Ayun po, good morning po. Sa akin naman po, praise God kasi looking back nung taon na to, na-realize ko na ang dami ko pa rin talagang sins. Pero si Lord pala, kahit na ganun ka, gagamitin at He is faithful to use you sa mga, sa missions niya. And I believe na nangyayari yon because of the Lord Jesus Christ who saved us. So, I pray po na bawat isa sa atin, hindi po ma-discourage na ganito tayo, dami nating nagagawa pa rin despite na Christians tayo. Pero, ayun, God is faithful and ayun, talagang thank you Lord kasi He's forgiving po and always giving a lot of chances at helping us to be change and be holy from glory to glory. So, praise God po dahil doon ay pareha-parehas po ang bawat isa nagamit sa missions po. And na-witness po, ako po personally na-amaze ako nung nakita ko yung tarpaulin na may nakalagay pong pamilyang Kristiyano. Calawag, Quezon. Kasi nung naalala ko po nung nagbabasa ako ng Books of Acts, na ginagamit ni Lord sila, Apostle Paul, at yung mga ibang apostles po, na may nabibuild na church, ganon. And parang sa akin, hindi naman po ganon kalaki yung role ko sa Quezon, maliit lang, pero to be part of that mission, kahit sa prayer siguro, makita mo yung may na-build na church doon. Ang saya rin po pala sa pakiramdam na magamit ka ng Lord sa ganon, na maraming tao. From year 1, na konti pa lang po, ganyan, sabi nga po nila Jo. Tapos na hanggang year 3 na halos nakita nyo naman po sa mga pictures. Dati mga women lang, tapos eventually may mga tatay na, kasama na nila yung mga asawa nila, praise God. Tapos nakaka-amaze din po kasi dun sa isang pinag-anuhan namin, kasi po inassign po ni Pastor, dun sa isang house, parang family sila, yun nga, yung sa kinasal na isa po doon, si Susan, saka si Kuya Eric. Kunento po ni Susan na yung asawa niya daw po, mas anong pa nga daw po na sa kanya, yun pa daw po yung nagbabasa ng Bible. Tapos nakakatuwa lang po kasi may dala kaming Bible. May binigay po 'di ba na Bible, pinamigay din po yun, sabi ibigay daw po sa family na yon. Ang kwento po ni Ate Susan, tuwang-tuwa siya kasi yung asawa niya, si Kuya Eric, parang nagbabasa na daw ng Bible, kaso daw nasira yung cellphone. Sabi, sayang naman nasira. Tapos parang, well, praise God kasi po eto meron na pong pinalit si Lord. Hardbound pa, no? I mean, book pa, Bible pa talaga. So, yun, praise God po dun sa, binigay ng Lord na Bible sa kanila kasi nasira man yung cellphone, wala mang kapalit pang cellphone, andun naman yung talagang kailangan nila. So, praise God po dun. Praise God din po kasi madami po actually yung travel kanina at lahat-lahat na po ng sinabi nila. And na-amaze lang po ako siguro, ito na po yung sa huli is yung sabi ni Jervis kagabi, traffic pala daw talaga nung Friday. Sobrang traffic daw, tapos nakakatuwa kasi kami po, di po namin naranasan yung traffic. Parang originally, di ba po parang 12, dapat aalis na, ganun. Pero na-delay siya kasi syempre may mga kailangan pa pong gawin na missions. Tapos 4 na po ata nakaalis or 3. Tapos sobrang smooth po, ang saya-saya namin sa biyahe. Wala pong ka-traffic kaming na which is, nung
nung ano pala, kung naaga-aga kami ay sobrang traffic po talaga. So hanggang dun po sa kaduluduluhan, grabe po talaga yung ano ng Lord. So praise God po sa lahat-lahat ng ginawa niya, nakapag-banding ang bawat isa. Alam niyo po yung thank you Lord sa Holy Spirit na talagang nag-humble sa bawat isa na mag-cooperate. Even po yung mga kasama naming youth, as in, yung heart po na ready to serve the Lord. Kahit na minsan, uncomfortable, minsan di ka sure. Pero praise God kasi ang Panginoon po talaga nagpro-provide para sa kanyang mission po. So, praise God po. Ayan. Praise God po talaga kasi nung umalis po kami ng bahay, siguro wala pa pong 2:30 yon. Pero sabi ko nga po sa kanila para po talagang it's raining like cats and dogs talaga, na talagang ang panalangin ko, Lord, sana walang tumawid, walang motorsiklo ang biglang ang biglang tumawid kasi hindi ko na po talaga kita kasi talagang sobra-sobra po talaga yung buhos ng ulan. At nananalangin ako, no, na magpadala ang Lord ng isang sasakyan na pwede kong masundan kasi grabe rin po ang mga lubak. Kasi ulan nga po kasi ng ulan, so ang mga kalsada po talaga ay sobrang sira na rin po. At nakakatuwa po ang Lord dahil nagpadala siya noon sa, oh Lord, Fortuner yan, hindi kaya ng makina ko, loaded kami kasi talagang punong-puno po talaga yung mga silya po talaga. Tapos hanggang sa maya-maya, meron siyang binigay sa akin na maliit na sasakyan na pwede kong masundan, no? Yung Pet Valley na yon. Talagang ang smooth lang po. Nakatulong po talaga kasi talagang nakikita ko kung may mga tao or may kalsada bang nasaraduhan. Ayan. Pagdating po namin ng Quezon, yung gray po na kotse, para po kaming galing sa Mount Pinatubo, para po talaga siyang inulan ng abo. Ganun po talaga karumi yung sasakyan. At kitang-kita ko po talaga na talagang napakalakas po ng ulan. Sa kasal po, nung Wednesday night po, ang lakas po ng ulan. Na sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa kasal. Kasi po yung sa lugar po ng pagdadausan, yung sa chapel po, maliit lang po siya. Pero ang ginawa po ng mga kasama po natin dun sa Quezon, naglagay po sila ng mga tolda. So parang nag-extend po yung sa chapel. At alam niyo po ba, nung araw mismo ng kasal, habang nagme-makeup po si Say, nag-aayos ng buhok yung si Jeremy at saka si Joe, ang araw po talaga ay tirik na tirik yung araw. No? Hanggang sa matapos po talaga yung wedding, ang araw-araw po talaga. Pero na lang nung hinawakan ni Joe yung mic, umaambon na po siya. Ayan. At nakakatuwa po kasi 5 po dapat yung ikakasal. At 2 lang po yung natuloy. Pero alam niyo po ba, nakausap ko po yung isang dapat ay kasama dun sa ikakasal. Ang sabi nga po niya, looking forward po siya na makasal din sila at maitama yung pagsasama po nila. So, sabi ko tuloy dun sa mga kasama ko, alam na natin ha, magmamain tayo ng mga puting damit na pwedeng gamitin sa kasal. Kasi, alam niyo po yun, parang ang term nga po is isang kahig, isang tuka. Pag hindi po sila nagtrabaho ngayon, wala po talaga silang kakainin sa susunod na pagkain. Ganun po. Pero, nagpapasalamat po kami sa Lord kasi nakita po nila na ang iglesia po pala natin ay ginagamit ni Lord para hindi lang tayo preach na hindi pwede yung yung mga nagsasama, kailangan ikasal. Pero tayo po hanggang sa maikasal sila, gumawa po tayo ng way para ma-execute lang po yung kagustuhan ng Lord na mangyari. Na nag-provide pa rin po tayo dun sa mga dokumento nila hanggang sa maikasal po sila. Hindi lamang tayo sa salita, kundi gumawa din po tayong kasama nila. So, looking forward po kami at praying po na yung 3 po ay matuloy na po sa susunod po na punta po natin. At nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil ako po yung naglibot. Wala po kaming dalang speaker na dahil wala na po talagang space.
limitado na lang po talaga lahat yung mga nandun. Kaya nga po na-miss ko si Cheche kasi super loaded na po talaga kami ng time na yun. At alam niyo po ba, habang ako'y nag-iikot, may nakausap po akong dalawang nanay. At ang sabi nga po nila, sila daw po ay nagsasaing na. Sabi ko, wag na kayong magluto kasi meron tayo mamayang ulam. Alam niyo po ang sabi nila, praise God kasi wala talaga kaming ulam. Praise God kasi hindi na namin kailangang magluto. Okay na pala yung sinaing namin para mamaya. Ayun po. So, nakakatuwa po talaga ang Panginoon kasi nandun tayo. At yun po talaga yung nadaanan ko, yung dalawang nanay na yun na may sinaing lang daw po sila at wala po silang ulam. At nagpapasalamat din po kami sa Lord kasi nung Thursday po, nagpunta po kami sa bayan para ipanotaryo po yung marriage certificate nila kasi dahil nagli-live-in po sila, meron pong affidavit dun sa likod na kailangan pong gawin ni pastor. At dun sa unang notaryong napuntahan namin, ayaw po nilang notaryohan dahil hindi pa daw po sila nakaka-experience ng ganong kaso na ipapanotaryo po yung marriage certificate. Tapos nung sa pangalawang punta po namin, ayaw pa rin. Tapos ako na po yung bumaba ng sasakyan, kasama ko sa Ate Ami. Tiyempo po, paalis na po yung staff nung nagnonotaryo. Talagang nakasakay na siya sa motor. So, bumalik po siya ulit. Tapos wala pa pong 2 minutes, dumating na po mismo yung abogado kasi ayaw din po niyang inotaryo dahil wala pa daw pong nagpapanotaryo sa kanila ng ganon. Tapos dumating po yung mismong abogado at nakita po niya na siya na po yung nagsabi mismo dun sa staff niya na pwedeng inotaryo yan. Kumuha ka na lang ng isang kopya, ganyan-ganyan. Talagang, alam niyo po yun, yung lahat talaga ng steps ay inorchestrate ng Panginoon para matapos lang po. Kasi hindi po kami pwedeng umalis ng Quezon nang hindi siya napapanotaryo doon. Kasi kailangan po mismo si Pastor Jovi. At isa pa po sa mga naa-amaze po ako ay yung solar lights. Dati po kasi, pag sinasabi ni Pastor Jovi na, uy, bili tayo ng solar lights para sa Quezon, sa aking pong puso. Sabi ko, Lord, bakit kailangan ng solar lights? May kuryente naman doon. Hindi naman bundok yun. Parang ganun po yung nasa puso ko. Pero alam niyo po ba na noong nandun po kami mismo ng Wednesday, naranasan po namin na wala po talagang kuryente. At ang sabi ko nga dun sa isang kasama namin, alam mo dati, hindi ko talaga naiintindihan. Bakit kailangan ng solar lights dito sa lugar na ito? Pero pinaramdam sa akin ng Panginoon, pinakita sa akin ng Panginoon na kailangan nila dahil nawalan din ng kuryente. At nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon kasi ginamit niya si Pastor Jovi. Kasi talagang sa akin, irrational talaga dati ang solar lights doon. Dahil may kuryente naman sila. May ilaw naman sila. Pero alam niyo po yun, dahil sinadya siya ni Pastor Jovi, kinampaign natin siya, marami ang tumugon, marami ang nag-pledge para sa solar lights. Ito po ay kagamit-gamit po talaga ngayon. Tapos nung time pa na yun, nag-sale po yung solar lights, di ba? Kaya ang Panginoon po talaga maaring hindi po natin talaga naiintindihan ngayon kung anong pinapagawa niya sa atin. Pero kung tayo po ay talagang susunod lang kasi yun yung gusto niyang ipagawa sa kanyang iglesia, sa atin, or pwedeng sa pamamagitan ni Pastor Jovi, talagang hindi po talaga tayo mawawala. No? Talagang, dun po talaga ako amazed na amazed. At ang sabi ko talaga, Panginoon, patawad po. Kasi may obedience naman eh. Pero sa puso ko, hindi ako 100% na kailangan talaga. Pero dahil tayo ay sumunod sa Panginoon, sumunod tayo kay Pastor Jovi na tayo ay mag-provide ng solar lights, na i-provide po ito. At sabi ko nga, hindi man lang tayo pinaalis nang hindi ko nararanasan na mawala ng kuryente dito. Parang ganon. So yun po. So praise God po talaga doon. At ang isa pa pong nakakatuwa, dahil limited po talaga yung space namin, konti lang po yung nadala naming tumbler. Ubus na ba? Hindi. Pero alam niyo po, nung kami po ay nagtuturo na ng bata, eksaktong-eksakto po yung tumbler para sa maliliit na bata po talaga, na parang binilang po talaga beforehand, bago po namin talaga dalhin dun yung mga tumbler. Ni isa pong bata, walang nawalan ng tumbler. No? At ang saya-saya pa niya, di ba po tayo,
pag merong mga batang nakatanggap ng tumbler, ay mura lang to, 30 pesos lang to, or 20 pesos lang to. Pero alam niyo po ba yung bata doon? Sabi niya, Nay, meron na akong tumbler na magagamit ko sa school. Nakakaalam mo 100 pesos mahigit yung ibinigay mo sa kanya. Pero sa kanya, gustong-gusto niya po talaga yung tumbler kasi meron na daw po siyang paglalagyan ng kanyang pangbaon. Parang ganon. So, talagang nakakatuwa po at dinudurog po talaga ng Lord yung puso po namin habang nandun kasi walang nagkulang na pagkain, walang nagkulang na tumbler, walang nagkulang. Tapos yung sa notaryo lang po talaga, amazed ako kasi kung umalis na yung staff, wala na pong magno-notaryo sa amin, parang ganon. At nakakatuwa po dahil napatunayan po natin sa kanila, no? Napatunayan po sa aming kalagitnaan na ang Diyos po talaga natin ay buhay. Siya po talaga ay may ginagawang pagkilos po. So, hindi man po natin naiintindihan kung ano yung mga pinagdadaanan po natin ngayon, pero ang Panginoon po, hindi po siya nakakalimot at siya po ay laging nandyan para po sa atin. So, magtiwala po tayo at maglingkod po tayo ng sama-sama. Praise the Lord. So, pag bagong taon, meron tayong mga, ang tawag doon? New Year's resolution, no? Siguro di naman masama yun na magkaroon tayo ng ganun, ano? Kasi, isa yung magandang pangako, ano? Kung halimbawa, magpapayat, no? O kaya, magpatangkad, wala na solusyon sa akin yun. Hindi na pwede, no? Siguro magandang term sa atin ng mga Christians ay New Year's recommitment, no, hindi resolution, no, para medyo mas biblical or merong commitment tayo na gagawin para sa Panginoon. Sa iba na hindi nakakaalam, yung series ng message na pinipreach every Sunday ay may kinalaman sa Book of Acts, ano. At siguro isipin na naman ng iba katulad nung Pasko, meron bang kinalaman yung buhay ni Apostle Paul doon sa kanyang defense, no, doon sa hukuman na siya'y nililitis doon sa bagong taon, no? Well, let's see po kung ano yung papakita sa atin ng Panginoon sa bagong taong ito. Well, ang title po natin ay Bagong Paul sa harapan ng mga rulers according doon sa Acts 26:19-20. Let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, we once again thank you, Lord, for allowing us to be here in your midst, Panginoon. Salamat po sa opportunity na makarinig na inyong salita at mabago ng inyong salita at magabayan, Panginoon, sa aming buhay upang kami ay makalakad ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, sa pagbabagong ginagawa mo sa buhay namin sa buong taong ito na darating, Panginoon. Salamat po at pamidalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakit bagong Paul sa harapan ng mga rulers? Kasi kilala po ng mga rulers ng Hudyo at saka ng rulers ng mga Hentil itong si Apostle Paul na dating persecutor ng church, no? Nabalitaan yan sa lahat ng dako na siya ang may dahilan kung bakit si Stephen ay namatay, no, sapagkat siya yung nag-approve ng kamatayan ni Stephen na lingkod ng ating Panginoon. Okay? Pero ngayon ay nangangaral po siya ng tungkol sa ating Panginoong Jesus. Dating persecutor ng church ng Panginoon, ngayon ay nangangaral tungkol sa ating Panginoon. Isang bagong Paul na dating Saul sa harapan ng mga rulers. Okay. So isa-isahin po natin yung mga binanggit po sa ating talatang binasa sa scripture reading. Ito po ay part pa rin ng defense ni Apostle Paul dun sa hukuman, no, under kay Governor Felix na dinalaw ni King Agrippa. Okay, so si King Agrippa ay naging interesado dun sa case ni Apostle Paul at gusto niyang marinig yung paliwanag o yung kaso ni Apostle Paul. So
ito'y part ng kanyang defense. No? Sa kanyang depensa, sinasabi po niya na hindi siya naging suwail sa pangitain ng kalangitan, yung heavenly vision. Okay? Sapagkat si King Agrippa, yung mga hari o mga leaders o rulers ng mga hentil ay hindi inosente dun sa nangyayari dun sa relihiyon ng Judaism or ng bansang Israel, sapagkat ito pong sila King Agrippa ay King of Judea, no? Tsaka si Felix ay governor ng Judea. At ang Jerusalem ay part ng Judea na kanilang pinagaharian. So, kapag ikaw ay hari or governor, no, or ruler ng isang lugar, alam mo kung ano yung nangyayari doon sa yung sinasakupan. Okay? So, itong binanggit ni Apostle Paul na heavenly vision ay yung kanyang experience dun sa Damascus Road. No? Alam ko na marami sa inyo nakakaalam nung buhay ni Apostle Paul na kung saan siya ay nakakita ng vision, no? Sapagkat persecutor siya ng church, no? Pinapatay niya o siya ang nag-approve ng kamatayan ni Stephen, tapos humingi siya ng approval sa chief priest para puntahan yung mga Christian sa ibang bansa at sila'y ipakulong, no? At i-persecute. Sa kanyang daan sa Damascus ay nakita niya yung liwanag ng Panginoon at ito yung tinatawag na heavenly vision. Sinasabi niya, heavenly vision na kung saan siya ay na-convert. Okay? Now, nakatitiyak ako na ito pong heavenly vision ni Apostle Paul ay hindi lang para tawagin siya na mangaral tungkol sa ating Panginoong Hesus, kundi itong heavenly vision nito ay way ng Panginoon para siya din ay maligtas. Okay? So, dalawa yung layunin ng Diyos kay Apostle Paul dun sa heavenly visions na ito. Una po ay yung direct call from God for service at pangalawa ay yung inclusive plan ng Diyos for salvation. Okay? Una po, unique po yung direct call ng Diyos kay Paul para maglingkod sa Kanya, sapagkat yung paraan na siya tinawag ng Diyos ay by heavenly vision. Okay? Ito ay supernatural, no? Hindi pare-pareho yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon sa bagay nito, sapagkat hindi naman tayo nakaranas siguro ng supernatural, no? Na experience na nung tinawag tayo ng Panginoon. Si Samuel, nung tinawag siya ng Diyos para maglingkod, ay narinig niya ng 4 na beses ang tinig ng Diyos, no? Na tinatawag ang kanyang pangalan. So bibihira yung mga ganon. Si Joseph, nung siya tinawag ng Panginoon, ay meron siyang panaginip, meron din siyang mga visions sa panaginip na pinapakita ng Diyos sa kanya kung ano yung mangyayari sa kanyang future, although hindi pa malinaw sa kanya ito nung napanaginipan niya ito. Okay? So, iba-iba yung pagtawag ng Panginoon sa atin at unique yung kay Apostle Paul sapagkat ito ay supernatural. Si Matthias, nung siya'y pinili bilang kapalit ni Judas sa paglilingkod sa Diyos ay by way of casting of lots, di ba? Hindi naman yung supernatural, no? So pipili lang sila ng papalit kay Judas para maging apostol, no? Pero by way of casting of lots, no? Hindi supernatural na kinakailangan siya magkaroon ng vision para siya tawagin ng Panginoon na maging isa sa mga apostoles. Ang requirement lang ay yung nakasama ng Panginoong Hesus sa kanyang 3 taong ministeryo at nakasaksi nung kanyang muling pagkabuhay, no? Para maging apostol. Yun lang ang naging requirement. Kaya masasabi natin wala nang apostol ngayon kasi base sa requirement ng pagiging apostol nung time nila, dapat nasaksihan mo yung resurrection ng ating Panginoon. Hindi naman natin nasaksihan yon, no? Para tawagin tayong apostoles. Si Timoteo ay tinawag ng Diyos na maglingkod sa church sa pamamagitan ng encouragement and mentoring ni Apostle Paul. No? Hindi yun supernatural, di ba? Tinawag si Timothy na maglingkod sa Diyos, pamagitan lang ng isang tao, si Apostle Paul, na in-encourage siya at minentor siya at hinimok na siya'y maglingkod sa ating Panginoon. Si Stephen, si Philip at iba pang mga deacons ay by way of screening, no? Ang pipiliin ng mga tao noon, mga mananampalataya noon para maging deacons ay yung mga puspos ng banal na espiritu, yung maayos sa kanilang pamumuhay, matuwid sa kanilang pamumuhay, no? So, hindi po supernatural. At ang lahat ng believers, tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon sa isang pagkakatawag na tayo ay humayo at gawing mga alagad ng Panginoon ang lahat ng mga bansa. So, hindi yun supernatural
call sa atin, kundi isang direct na message from the Scripture, from the Lord Jesus Christ, that we preach the gospel to all nations. Okay? So ano yung gustong ituro ng Panginoon sa atin sa katotohanan ito? No? Ang pagtawag ng Diyos sa atin para mag-serve sa Kanya ay hindi kailangang parang supernatural, okay, or spectacular. No? Hindi kailangan makaranas ka ng vision para lang ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Ang mahalaga ay maging obedient tayo, katulad ni Apostle Paul sa pagtawag ng Diyos sa atin para maglingkod tayo sa Kanya. Si Paul, sabi niya kay Haring Agripa, hindi ako naging suwail doon sa pangitain kung saan siya tinawag ng Panginoon. Amen po? Okay? Ikaw ba ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon sa pagkakatawag niya sa iyo? Yan ang ating i-reflect sa ating mga sarili. Now, siguro isipin ng iba, ano ba yung calling sa akin ng Panginoon? Ano ba yung pagkakatawag sa akin ng Diyos para ako'y sumunod, no? Si Apostle Paul, sumunod siya sa calling ng Panginoon sa kanya. Ako, ano ba yung calling ko? Ano ba yung pagkakatawag sa akin ng Panginoon para aking sundin? Well, dalawa po yung alam po natin na pare-pareho po na dapat natin gawin as believers. Number one, ay i-preach ang gospel to all nations sapagkat ito'y sinabi ng Panginoon hindi lang sa isang alagad, kundi sa mga alagad. No? Sa church na sinabi ito, therefore, tayo po as a church, ang tinatawag ng Diyos para ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Amen po ba? Amen? Okay, lahat po tayo ay tinatawag ng Diyos, John. So, kung si Apostle Paul, sabi niya, hindi siya naging disobedient sa calling ng Panginoon, tayo rin nawa ay huwag maging disobedient sa calling ng Panginoon sa atin to preach the gospel. Pangalawa po, sinabi po ni Apostle Paul sa Ephesians 4, na tayo po ay tinetrain ng mga pastors and teachers, no, para po tayo ay maging kasangkapan ng Diyos, ministers ng Panginoon sa pag-build up ng church. Pag-build up ng church. Okay? So lahat tayo ay dapat tumulong kung paano tatatag ang iglesia. No? Paano ba tatatag ang iglesia kung ikaw ang gagamitin ng Panginoon? Palagay mo. Yung simpleng pagpunta mo sa church, humanap ka ng isang prayer partner, mag-pray kayong dalawa, encourage mo siya, di ba? Para mag-build up yung kanyang faith, di ba? Pagka merong may problema sa atin, tumulong tayo na makatulong sa kanya sa anumang kaparaanan, maaring material, maaring payo. Yun ay para maging obedient tayo doon sa pangitain or sa calling ng Panginoon sa atin to build up the church. Amen po ba? Handa ba tayo na magpagamit sa Panginoon to preach the gospel? At i-build up ang pananampalataya ng bawat isa. Sa YA, pinag-uusapan namin yon na as much as possible, every Sunday, maghahanap kami ng isang kapartner para i-encourage siya, no? Yung to add value to his life. No? Napag-aralan po natin yan sa John Maxwell na beyond success na importante na magamit tayo ng Diyos para i-encourage ang bawat isa, no? Na siya ay ma-motivate na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Okay? So dito natin pwedeng i-relate yung New Year, no? Kasi kung meron dapat tayong gawin na New Year's resolution or New Year's recommitment, ito dapat yon, di ba? Na tayo maging bahagi sa gospel proclamation at sa pag-build up ng church. Okay? Ginawa ko ng acronym yung focus for 2024. Kung meron tayong dapat maging focus for this coming year, letter F, first priority. Ano yung first priority natin? Seek first His kingdom and His righteousness. Okay? Matthew chapter 6 verse 33. Lagi-lagi po yan. Every year, dapat hindi po maalis sa ating layunin sa buhay na unahin ang kaharian ng Diyos at ang matuwid sa Kanyang paningin. No? Kung meron kayong dapat gawin na, o tayo, na dapat gawin na New Year's recommitment ay first priority natin ang kingdom of God and His righteousness. Okay, kung meron tayong ginagawang kabaluktutan sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating tahanan, ituwid na natin ayon sa katuwiran ng Panginoon. Amen po? Meron tayong hindi paggalang sa ating mga magulang, pagsuway, o katamaran sa ating tahanan, di tayo tumutulong sa mga gawaing bahay, then let's recommit our lives to God, no, by living a life of righteousness, no, before the Lord
saan man tayo nandun. Okay, letter O, no, ating mag-focus tayo sa ating sariling pamilya. Ano po? Sabi po sa 1 Timothy, Galatians chapter 6 verse 10, 6 verse 10 na sa 1 Timothy ang sinasabi doon ay mas masahol pa sa unbelievers yung mga hindi inaalagaan ang kanilang mga balo. Okay? May balo ba sa inyo, sa inyong tahanan? Meron ba? Yung magulang nyo, balo na ba? Kami, nanay namin, balo na. Kapag hindi mo daw inilagaan ang nanay mo, matanda na, tas balo pa, mas masahol ka pa sa unbeliever. Okay, 1 Timothy chapter 5 verse 8. So, ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito, maglingkod ka una sa lahat sa iyong tahanan. Okay, paglingkuran mo ang iyong pamilya. Yun ang ating pwedeng gawing recommitment ngayong taon na tayo ay maglingkod sa ating sambahayan. Of course, hindi lang yung ating mga balo ang ating inaalagaan, pati yung ating mga magulang kung may karamdaman, di ba? At ang pinakamagaling na mag-alaga sa atin sa ating tahanan, walang iba kundi ating mga nanay, di ba? Bibihira siguro yung mga tatay, no? Ang mga nanay ang madalas na nag-aalaga sa atin pagka tayo may sakit, no? At marapat na sila ay ipagpasalamat sa ating Panginoon. Letter C, if mag-focus po tayo sa church, di ba? Minsan ang focus natin sa family lang, no? At marapat naman gawin 'yon sapagkat magiging parang unbeliever tayo kung di natin tutusasan ang pangangailangan ng ating mga tahanan. Pero hindi nilayon ng Diyos 'yon para kalimutan naman natin ang church, di ba? Magbigay tayo sa ating pamilya at magbigay din tayo sa ating iglesia. Hindi lang pinansyal kundi ng ating buhay sa pagdilingkod sa ating Panginoon. Okay, Galatians chapter 6 verse 10, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng mga tao, pero una doon sa household of faith, no, bago pa doon sa mga unbelievers, no. Binanggit doon sa Galatians 6:10, especially to those who are in the household of faith. Okay, so letter U, mag-focus din tayo sa mga unbelievers na i-share natin ang gospel sa kanila. Amen po? Yeah, ngayong 2024, let's commit ourselves and focus on these things. And letter S, yung self. Bakit huli yung self? Bakit huli yung self? Kasi madalas yun ang una. Di ba? Pagka humihiling tayo sa Diyos, di ba, madalas, Lord, bigyan mo naman ako ng ganito. Lord, binigyan mo naman ako ng ganito. Ang Lord hindi ganong manalangin. Pag nananalangin siya, ibang tao pinapanalangin niya. Tayo ang pinapanalangin niya. Nung siya nanalangin sa John chapter 17, ang iniisip niya ay yung mga tupa na wala pa sa kawan. Na sila ay mapabilang din sa kawan ng Panginoon. So, hindi natin inuuna yung ating sarili sa ating pananalangin. Inuuna natin yung iba sa ating tahanan, iba sa ating iglesia, at yung mga unbelievers bago pa yung ating sarili. No? Na pinapanalangin natin at ating inaalagaan. But of course, when talking about ourselves, syempre, kailangan ingatan natin din ating mga sarili. No? Ngayong taon, ingatan natin ating mga sarili. Syempre, paano ba iingatan ng sarili mo? Yung iba kasi medyo parang nakakalimutang ingatan ang kanilang sarili. Pinupuyat ang sarili, nilalagyan ng kung ano-ano mga masamang bisyo sa katawan, no? Nagiging dahilan para sa pagtanda natin, tayo ay nagkakasakit ng labis na karamdaman. Pwede namang magkasakit, kaya lang di naman intentional na sasaktan natin ang katawan natin na ipaghinayang natin. No? Magkakaroon tayo ng regrets na bakit ko ba ginawa ito nung bata pa ako. No? Sana hindi ko naranasan ng matinding hirap na ito sa aking karamdaman. So let's take care of ourselves physically and spiritually for this coming year. So, pangalawang layunin ng Diyos kay Paul dun sa heavenly vision ay kasama dun sa direct call ng Diyos kay Paul para mag-serve sa kanya ay ang plano ng Diyos na iligtas siya. Okay? Tanong ko sa inyo, ano yung mas naunang dun sa na-experience ni Apostle Paul? Yung call to serve or yung call to be saved? Palagay niyo. Kasi nakakita siya ng vision, di ba? Pinakita ng Lord sa kanya yung katotohanan na pine-persecute niya ang church, no? At siya yung pine-persecute niya, no? Tapos eventually sinabi ng Diyos, tinawag kita para mangaral sa mga hentil.
So parang lumalabas, una munang naranasan niya na tinawag siya ng Panginoon for service. Okay? At iniisip ko, paano to? Paano yun? Pwede bang tawagin ng Diyos ang isang tao na maglingkod lang sa Kanya tapos hindi ligtas? No? Normally, di ba, pagka susundan natin yung pattern, una muna, mararanasan mo muna yung saving grace ng Diyos bago ka mag-serve sa Kanya. Minsan nga, di ba, pagka may gustong maglingkod sa atin, sa iglesia, tinitiyak natin na siya ay regenerate believer. No? Yung nakaranas siya na siya ay born again or tumanggap na siya sa Panginoon, nagsisi sa kanyang makasalanan at pinaghahari ang Panginoon sa kanyang buhay. So, hindi natin agad-agad pinaglilingkod sa Lord yung isang hindi pa saved. Di ba? Pero si Apostle Paul, tinawag agad ng Diyos na hindi pa siya nakakaranas na siya'y maligtas o ma-born again man lang. Parang naging sabay na karanasan niya na siya tawagin ng Panginoon at the same time ay maranasan ang kaligtasan. So iniisip ko, saang bahagi doon sa pagkakatawag sa kanya ng Panginoon, doon sa kanyang heavenly vision, naranasan niya ang saving grace ng ating Panginoon. Kasi mahalaga yun na tanong sa atin, di ba? Sapagkat pwede mong sabihin sa iyong sarili, kailan ba talaga ako masasabi ko na ako'y nakaranas ng saving grace ng Diyos? Kailan ko masasabi na ako'y ligtas na o iniligtas ng Panginoon sa buhay ko, no, na ako'y nabubuhay sa mundong ito? So magandang sagutin yan kay Apostle Paul at mula doon makita natin kung saan din tayo, no, na malaman natin kung paano tayong niligtas ng ating Panginoon. Now sa chapter 8 verse 1, makita natin na si Apostle Paul, siya yung nag-approve kay Stephen para siya ay batuhin hanggang sa mamatay. Okay? At magkatapos nun ay naging kasangkapan na siya para i-persecute ang church. Okay? So, dito sa karanasan ni Apostle Paul, nito, kaya ko pinakita yan, kasi sa time na yan, si Apostle Paul ay believer na. Okay? Pero believer hindi ni Christ, believer ni Yahweh. Okay? Or believer of Yahweh. Okay? Sapagkat siya bilang isang Israelita ay isang Pariseo. Alam niya yung batas ni Moses at sumusunod siya sa batas ni Moses. At siya ay mahigpit sa pagsunod sa batas ni Moses at siya rin ay teacher ng Israel, di ba? So ibig sabihin, alam niya, memorize niya ang scripture, naglilingkod siya sa Diyos at naniniwala kay Yahweh na ating Diyos. Pero pansinin mo, siya ay naniniwala kay Yahweh pero pinapatay si Stephen, di ba? Naniniwala kay Christ. O siya yung nag-approve ng kamatayan ni Peter, ni Stephen. At the same time, pine-persecute niya ang church. Paano ko masasabi sa loob ko, Lord, paano ko masasabi na siya'y ligtas na habang siya'y nagpe-persecute ng church? Di ba? Oo, believer siya ni Yahweh. Naniniwala siya sa Diyos ng Israel. Pero ligtas ba siya gayong pine-persecute niya ang church? Palagay niyo, pwede bang iligtas ng Panginoon ang pine-persecute ang church ng Panginoon? Parang ang labo, hindi ba? Hindi siya... So, in other words, sa panahong ito, bagamat siya'y naniniwala na sa Diyos, hindi pa siya ligtas. Kasi pine-persecute niya ang church eh. Kalaban niya ang Panginoon. Kaya nakipagharap sa kanya ang Panginoon para sabihin, bakit mo ako pine-persecute? Eh hindi naman si Jesus na pine-persecute niya, di ba? Yung church ang pine-persecute niya. In other words, yung church ay katawan ni Kristo. Di ba? Kaya sinasabi ni Apostle Paul sa kanyang theology, ang church ay katawan ni Kristo. Kung ano yung gagawin mo sa katawan ni Kristo, ginawa mo sa Panginoon. Kaya at nung pinersecute ni Apostle Paul, ni Saul, ang church nung mga panahong yon, ang pinersecute niya ay si Jesus na ating Panginoon. Okay? So, believer si Paul, dating Saul, ni Yahweh, pero hindi pa siya ligtas sapagkat siya ay persecutor ng church. So, paano niya naranasan ng kaligtasan? Kailan niya naranasan ng kaligtasan? Andun na sa heavenly vision. Sapagkat, number 1, direktang nagpahayag sa kanya ang Panginoong Hesus. Direktang nagpahayag sa kanya Panginoong Hesus. Sa Acts chapter 9, makita po natin na nagsalita ang Panginoon sa kanya, Saul, why are you persecuting me? Okay? Sabi ni Paul, who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. Nagpakilala ang Panginoon sa kanya directly. Kaya ito yung basis kung bakit pwede siyang tawaging apostle, sapagkat nakita niya directly ang Panginoon sa kanyang resurrection. Okay? Bagamat sa liwanag lang ito, ay nakita niya ang resurrected body ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, pangalawa, hinayaan ng Diyos na maranasan niya ang pagkabulag, no, sa Acts chapter 9 verse 8, no, dahil nakita niya yung liwanag, siya'y nabulag, no?
And then number 3, siya ay nag-pray and fast, no? Sa Acts chapter 9, verse 9, at saka verse 11. Okay? At number 4, inutusan siya ng Panginoon, or inutusan ng Panginoon si Ananias para makakita si Paul at mapuspos ng banal na espiritu. And number 5, binalik ng Diyos ang kanyang paningin, siya ay nabaptize at nagmanifest ang pagbabago ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Now, mapapansin po natin dito sa karanasan ni Apostle Paul na mula sa pagpapakilala sa kanya ng ating Panginoon hanggang dun sa makakita siyang muli, ay naging lalong malinaw kung sino si Jesus para sa kanya. Okay? Unti-unti, upon the vision, the heavenly vision, unti-unti nade-develop na yung faith niya. Natin, sapagkat ang salvation is by grace through faith. Di ba? So yun ang ating basihan, biblically speaking, para tayo maligtas, kailangan natin ng grace ng Diyos na siya'y abutin tayo, at si Paul ay inabot ng Diyos pamagitan ng direktang pagpapakita sa kanya, nagpakilala sa kanya, at na-develop yung faith niya. Di ba? Sapagkat nagpakilala si Jesus na siya ang Lord. Di ba? Tinawag niyang Lord ang Panginoon. At pinagaling siya sa kanyang pagkabulag. No? At siya ay, dahil doon, siya ay nabautismuhan. So in other words, na-develop na yung faith niya bago siya magpabaptize. Yung iba, binabaptize agad kahit wala pang pananampalataya. No? Na-develop ang faith niya bago siya binaptize. Mapapansin din natin na hindi siya binaptize nung siya'y bata. Di ba? Kailan siya binaptize? Ngayong may edad na siya. Mahalaga yon kasi yung iba natatakot magpabaptize kasi baka akala niya nagpapalit siya ng religion. Well, ang pagpapabaptize ay pagsunod sa kalooban ng Panginoon sapagkat inutos niya yun sa atin sa Matthew chapter 28, 19 to 20. Okay, mapapansin din natin dito na tahimik ang Bible kung paano siya napuspos ng Holy Spirit sapagkat sinabi yun na mararanasan niya. No? Sinabi ng Diyos kay Ananias na puntahan mo si Paul sapagkat para makakita siya at siya'y mapuspos ng banal na espiritu. Pero along the way, sa ating pagbabasa sa narrative ay wala tayong makita na siya ay tinahanan ng banal na espiritu or napuspos ng Holy Spirit. Hindi rin siya nag-speak in tongues, pero malinaw sa verse 17 ng Acts chapter 9 na siya ay napuspos ng banal na espiritu. Okay, at pang-apat, nagkaroon ng radical change sa kanyang action mula sa pagiging persecutor ng church ay naging preacher ng gospel ng ating Panginoong Jesus. Okay, in short, paano naranasan ni Apostle Paul ang kaligtasan o ang pagiging born again? Una, nagbago siya ng pag-iisip. Naniwala siya kay Jesus bilang Lord or Emmanuel. Okay? Tandaan po natin ang paggamit ng Lord sa panahon ng mga disciples, ng mga apostles, lalo na kung si Apostle Paul ang gagamit doon, pag ginamit niya yung salitang Lord sa Panginoong Jesus, yun ay Lord na kapalit ng pangalang Yahweh. Kasi ang pangalan ni Lord sa Old Testament ay Yahweh. Hindi binabanggit ng mga Hudyo yun sapagkat baka sila magkasala, magamit nila sa walang kabuluhan ng pangalan ng Diyos na Yahweh. So pinalitan nila yun ng Lord. Pagka binabanggit nila sa Old Testament yung Lord, tumutukoy yun kay Yahweh. Kaya nung sinabi ni Apostle Paul, ni Saul, sa Panginoong Jesus na Lord, no, who are you, Lord? No? Ina-address niya si Jesus na Yahweh. Okay, na kanyang Diyos na kinikilala. Okay, so eventually, doon sa kanyang pagkabulag, tapos nag-prayer and fasting siya, for sure, nagme-meditate na siya noon. Sino itong Lord na ito? Sino itong Jesus na ito? Bakit nakita ko siya sa kalangitan na isang liwanag at pinapersecute ko ang church niya? No? Sinabi niya, pinapersecute ko ang church niya. So, unti-unti na-develop na yung kanyang faith at dahil nagkaroon siya ng pananampalataya sa Panginoon, ay mula noon, nagkaroon ng radical change sa kanyang buhay. Siya ay mula sa persecutor ay naging preacher ng gospel ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, nagbago ang pag-iisip niya. No? Naniwala siya sa ating Panginoon bilang Lord or Emmanuel. Kaya nung sa Romans chapter 10 verse 9, sinabi niya sa mga taga-Roma, sa mga mananampalataya doon, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, paano raw masasave ang isang tao? Kung ipapahayag niya ng kanyang bibig na si Jesus ay Panginoon. Yung word na Panginoon sa atin, sa English translation ay Lord. Jesus is Lord. Pag sinabi nating Panginoon,
Iisa lang ang Panginoon natin, yun ay ating Lord na si Yahweh, Diyos na nagkatawan tao sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagka kinonfess mo with your mouth that Jesus is Lord and believed in your heart that God raised Him from the dead, then you will be saved. Kaya po sa ating prayer ng repentance and acceptance kay Lord, sinasama natin itong Romans 10:9. Pagka himukin mo yung isang unbeliever na magsisi sa kanyang makasalanan, tanggapin si Jesus, isama mo yung i-confess niya si Lord, si Jesus bilang Lord, at maniwalang si Jesus ay nabuhay, namatay at muling nabuhay para sa atin. Okay. Pangalawa, in short, nagbago rin siya ng kanyang pamumuhay. No? Tinigilan niya ang pananakit ng mga Kristiyano at pinangaral si Jesus kung sino siya. Okay. So, nagbago siya ng pag-iisip at nagbago siya ng pamumuhay. Yan yung true repentance. Okay. Nagbago ka ng iyong maling pag-iisip tungkol sa ating Panginoon at nagbago ka ng yung action dahil nabago ang iyong pag-iisip ng salita ng ating Panginoon. Lastly, sa ating talata sa verse 20, hindi naging suwail si Apostle Paul sa pangitain na yon sapagkat alam niya na tinawag siya ng Panginoon para mangaral tungkol kay Jesus, no, hindi lang sa Judea o sa Jerusalem, Judea, ngayon ganun din doon sa mga hentil sapagkat siya tinawag ng Diyos para sa mga hentil upang sila'y magsisi, magbalik loob sa Diyos na magsisigawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Hindi mga gawang mabuti para maligtas, kundi mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Mamaya tatalakayin po natin yon. So part ng gospel na pinipreach po ni Apostle Paul at natin ay ang need natin for repentance and turning to God. Kasama sa preaching yon, no, na magrepent. Siyempre, para magrepent, anong sasama mo sa preaching? Para maintindihan niyang kailangan siya magsisi, anong sasabihin mo? Yung kasalanan, di ba? May ibang preacher na ayaw na hindi raw gospel yung i-preach mo yung kasalanan. Narinig niyo ba yun? Paano magre-repent kung di mo i-preach yung kasalanan, di ba? Ang pangaral ni Apostle Paul, pangangaral niya sa taga-Roma, marami doon puro kasalanan na binabanggit. For the wages of sin is what? Kamatayan, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, binanggit ni Apostle Paul doon yung mga kasalanang sexual, di ba? At yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga paglalasing, at iba pang mga uri ng kasalanan ay binanggit ni Apostle Paul doon para ma-realize natin ating kasalanan, tayo magsisi. Hindi tayo magre-repent kung hindi natin alam kung ano ating kasalanan. At part ng preaching ng gospel ang repentance and turning to God. Hello? Hindi na po natin? Okay? So, hindi tayo mali sa ating pagpipreach kung pinipreach natin ang kasalanan o ang kamatayan, hindi lang physical, kundi ang impyerno, di ba? Nasa Bible ang impyerno, ba't mo ipipreach, di ba? At yun ay babala ng Diyos para tayo magsisi at magbalik loob sa Kanya. At without it, hindi maintindihan ng mga tao kanilang kasalanan at wala silang pagsisisihan, di ba? Ang part ng gospel is to repent and to turn to God. Now, ang repentance, no? Ang repentance ay, ang ibig sabihin talaga ng repentance is to change one's mind and action. To change one's mind and action. Yan po ang meaning ng repentance sa Bible. Okay, pag sinabing repentance, kinakailangan magbago ka ng pag-iisip at magbago ka ng gawain mo sa buhay, ng ginagawa mong mali. Okay? At ito yung kailangang gawin kalakip ng pagsisisi. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul na magsigawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. In other words, yung pagsisising gagawin mo, meron kang dapat gawin dun sa pagsisisi mo. Pagka nagsisi ka, ano gagawin mo? Magbago ka ng pag-iisip at magbago ka ng gawain. Okay natin? Yun ang totoong pagsisisi. Yung iba kasi nagsisi lang na nalaman nila yung mali. Okay? Pero hindi nila tinanggal yung mali. Walang change of action. Okay natin? Nalaman lang na siya'y nagkasala sa Panginoon pero hindi siya humingi ng tawad o kaya hindi siya nagbago sa kanyang pamamaraan ng pamumuhay. So, number 1, ang totoong repentance ay may bunga na inaasahan ng Diyos na kalakip na pagsisisi ay yung
meron dong kalakip na pagbabago ng isipan. Okay? In your mind, baka yung mali ay iniisip mong tama. Meron gano'n, di ba? Baka sa isipan mo, meron kang ginagawang mali, sa palagay mo ay tama. In fact, minsan, ginajustify pa natin para maging mukhang tama, di ba? Bakit? Ano ba? Masama sa maglasing. Di ba? Ginajustify ng iba. So, baka merong pag-iisip tayong mali na dapat nating ayusin, itama sa paningin ng Diyos. Yun yung repentance, change of mind. Okay? In your mind, baka ang alam mong way para maligtas ay ang iyong mabuting gawa. Di ba? Ganun yung iba sa ibang relihiyon, ang kanilang paniniwala, para sila maligtas, kinakailangan silang gumawa ng mabuti. Okay? Yung ba yung tinuturo ng Scripture? Yung mabuti, paggawa ng mabuti, pagkatapos na tayo ay maligtas. Okay? Pero hindi yun ang requirement para maligtas ka. Kasi pag yun ang requirement, sige, isipin mo, ang requirement para maligtas ka ay mabuting gawa. Sa buong buhay mo, makakagawa ka ng mabuti, pero makakagawa ka rin ng mali. Di ba? Ano sabi ni Apostle James? Isa lang ang ma-miss mo sa entire law na violate mo na lahat. Di ba? So, kulang yung gawa natin para tayo maligtas. Kasi lagi tayo nagkakamali. In other words, dahil lagi tayo nagkakamali, ano kailangan natin? Ang grace ng Diyos, di ba? Ang forgiveness ng Diyos, ang kanyang pagdiligtas at pagpapatawad sa atin para tayo maligtas. Right? So, kung mali yung pananaw mo sa way para ikaw ay maligtas, kailangan magsisi ka, di ba? Baguhin mo ang pag-iisip mo dun sa maling pananaw na yon. Itama mo yon accordingly ayon sa Scripture. Okay? Ano bang sabi sa Scripture? Romans 10:9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So ano yung paraan ng kaligtasan? Tinuturo ng Scripture. Confess with your mouth that Jesus is Lord. Diba? And believe that God raised Jesus from the dead. Bakit? Kasi yun yung ating sentro ng pananampalataya, na siya'y namatay para sa atin at nabuhay na maguli. Dahil doon, meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos magpakailanman. So, kailangan tayong maniwala kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin upang tayo iligtas. Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, for by grace you have been saved through faith. Diba? It is not of your own selves. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Okay? So, bago pa yung good works, ano muna? Yung grace ng Diyos at yung faith natin sa pagdiligtas ng Diyos pamagitan ng kanyang anak. Yung good works ay result lang ng ating bagong buhay sa piling ng Panginoon. Kaya sa karugtong niyang verse 9 na yan ay yung verse 10. For we are God's workmanship. Tayo ay new creation in Christ na inaasahan ng Diyos na gumawa ng mabuti ever since. Yun naman talaga ang layunin ng Diyos ever since sa lahat ng tao. Ang gumawa ng mabuti, pero may gumawa ba? May gumawa ba? Kung may gumawa ng mabuti or kung ang mabuting gawa ang solusyon para tayo maligtas, hindi na kailangan bumaba si Jesus sa lupa para mamatay para sa atin. Kasi kaya mo naman pala eh. Ikaw pala ang susi para ikaw ay maligtas. Hindi na kailangan si Jesus, di ba? Sa buhay mo dahil ikaw ang gagawa ng iyong kaligtasan. Pero hindi po ganun ang tinuturo ng Scripture. For by grace, no, nahabag ang Diyos sa iyo dahil ikaw ay makasalanan, may batas ang Diyos na ikaw ay dapat mamatay. Siya ang gumawa ng solusyon para ikaw ay mabuhay sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ano yung sinasabi sa Galatians, John chapter 6 verses 28 to 29? So, the crowd asked him, what can we do in order to do what God wants us to do? Ano ba yung gagawin namin para magawa namin yung gustong ipagawa ng Diyos sa amin? Ano yung pinapagawa sa kanila? Sa verse 29, Jesus answered, what God wants you to do is to believe in the one whom He sent. Yun ang gagawin mo. Kung gusto mo, ang pinag-uusapan dito, eternal life, ha? Kung babasahin mo yung context, kung gusto mo na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ito yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ano? Ang ikaw ay maniwala sa Kanya. Sapagkat walang ibang paraan na ibinigay ang Diyos Ama para sa ating kaligtasan kundi ang Kanyang anak. Amen po? Amen. Siya ang iyong daan, siya ang iyong katotohanan at ang iyong
buhay. He is the way, the truth, and the life. Okay? So balik tayo sa ating text, no? So ano yung totoong repentance na pinapakita sa atin sa talatang ito? Ang totoong repentance ay hindi lang yung change of mind. Dapat baguhin mo yung isip mo sa mali na ginagawa mong tama. Okay? Magsisi ka na doon, no? Hindi tama yung paglalasing, hindi kalooban ng Panginoon yung pakikiapid, no? Baguhin mo na yung pag-iisip mo. Magsisi ka na, talikdan ng mga kasalanan at magbalik loob sa Panginoon. And then change of action. Okay, James chapter 4 verse 7, so then submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Ano yung action dyan? Ano yung verb dyan? Resist, di ba? At saka yung submit. Meron kang gagawin. Pagkatapos na ikaw ay mananampalataya na, sumasampalataya ka na sa Panginoon, ang kasunod nun ay maniwala sa salita ng Diyos, sa sinasabi niya, ano ba sabi ng salita ng Diyos? Resist the devil. And submit yourselves to God. No, kaya lang naman ako nakalaya sa bisyo kasi niresist ko yung temptation ng devil. Eh, sino ba naman makaka-resist doon sa mga friends mo na niyayaya kang uminom, di ba? Eh baka pagka hindi mo pinagbigyan, hindi ka na, wala ka ng pakisama, di ba? Ang kailangan lang ay yung resistance, no? Resist the devil, no? Eh, siyempre, mag-iisip ka, paano yan? Wala akong pakikisama. Eh, paano naman ng Diyos, di ba, na umaasang ikaw ay bagong buhay na, bagong nilalang na, di ba? Eh, siyempre, pipiliin mo na kung sino ipiplease mo, ang Diyos ba o ang kaibigan mo. Pag pinilis mo ang Diyos, paano naman ang kaibigan mo? Hayaan mo na sila, di ba, na kung ano sabihin sa'yo, basta't na-please mo ang Panginoon. Okay? So, kailangan meron tayong change of action. So, bukod sa focus, ito yung pwede nating idagdag, no, sa bagong taong ito, na bagong ikaw. Bagong ikaw. Kung ikaw ay naborn again ng matagal na, binago ka na ng Diyos. Pero meron pang dapat baguhin, di ba? Tinanong, yun ang tanong dun sa Bible study sa Quezon. Nagtuturo daw ako na meron pang kailangan baguhin sa amin, sa kanila. Ano ba yung dapat baguhin pa sa amin? Parang feeling nila wala nang dapat baguhin. Inisa-isa namin yun, last day na. O sige, ano yung mga dapat baguhin sa atin? Sige nga. O sino na nagsabi ng mga dapat baguhin? Meron pa, di ba? Meron pang dapat baguhin sa atin. Walang hindi makakatakas sa atin sa commitment na ito na dapat ating gawin for this year. So ano yun? May acronym tayo for new. Ano yung, parang mali yata ito Mali ito. Never go back to sin ba yun? O tama. Never go back to sin. Pwede ba yun? Pwede bang gawin commitment yan for this year? Never go back to sin. Parang hirap yata, no? Pero dapat bang commitment o hindi? Dapat, di ba? Kasi sabi sa John chapter 5 verse 14, tayo yung sabi sa John 5:14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya sinabi, narito ikaw ay gumaling na, huwag ka na magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Sino kausap niya ng Panginoon dito? Yung babaeng caught in adultery, di ba? Yung babatuhin sana ng mga tao kasi nahuling nagkakasala ng adultery. Okay? Sapagkat siya isang prostitute. So, sinagip siya ng Panginoon, di ba? Pero pagkasagip, ang sabi niya, humayo ka, sin no more, or else something worse may happen to you. So, si Lord na may sabi, sin no more. Pareho rin niya na never go back to sin, di ba? Sin no more. So, the fact na si Jesus na nagsabi, sin no more, pwede natin gawin, di ba? Sin no more. Sabi mo sa tayo mo, sin no more. Sin no more. Okay? 1 John chapter 3 verse 9. Ang sino mang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya ay hindi maaring magkasala sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos. Okay? Born of God. Another term for born again. In other words, pag binasa mo to na papalitan mo yung ang gagamitin mong salita sa pinanganak ng Diyos ay born again, ang sino mang na born again ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi o yung word na natanim sa kanya
ay at siya'y hindi maaring magkasala sapagkat siya'y na-born again na. Okay? Kaya di ba sabi ni Lord sa John 3:3, hanggat hindi nababorn again ng isang tao, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Piniliwanag ng Panginoon niya sa John 3:5, hanggat hindi pinapanganak sa tubig at spirito ang isang tao, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. In other words, pagka hindi ka na-born again, hindi ka makakapasok sa kanyang kaharian. Kaya wag natin sabihin, ako hindi ako born again ha. Tutuwa ako kasi nung sa mission natin sa Quezon, yung isa ron na tatay, no, na binigyan natin ng solar light, no, kinakabit namin yung solar light, dumating yung yung isang kapatid, sabi ng kapatid, dapat alisin mo yung yung mga pato mo doon sa bubong mo. Kasi yan, masama yan, malas yan, malas. Eh di sumagot yung isa nang nag-aatin sa Bible study sa atin, hindi na ako naniniwala sa mga pamahiin kasi born again na kami. Sabi niya gano'n. So, praise God, no? Kasi naiintindihan nila yung salita ng Diyos. Naiintindihan nila yung katotohanan na kailangan tayong maborn again kasi si Jesus may sabi noon na merong na-share natin yung gospel doon at in-emphasize natin yung sinabi ng Panginoong Yesus na hanggat hindi ipinapanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba na hindi niyo makita ang kaharian ng Diyos? Walang may gusto noon, di ba? So anong sabi ng Panginoon? Para makita mo ang kaharian ng Diyos, kailangan kang ipanganak na muli. Ano English ng ipanganak na muli? Born again. O kailangan kang maborn again. Payag ka? Wala na akong magagawa. Si Jesus may sabi di ba? Jesus ang may sabi. Okay? So, never go back to sin. Ang born again ay hindi na nagkakasala. Nagkakamali pa rin, di ba? Nagkakamali. Well, parang hirap intindihin nun. Yung tinatawag sa Bible na seeming contradiction. Kasi, paano tayo hindi magkakasala? Talagang magkakasala pa rin tayo, di ba? Pero yun ay command, no, na dapat ating sundin mula sa ating Panginoon. At kung magkasala man tayo, meron pa rin provision ng Lord sa 1 John 1:9, di ba? Ano yung 1 John 1:9? If we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all your unrighteousness. Okay. Letter E, endure temptation by resisting the devil. Okay? So, sa bagong taong ito, hindi pa rin mawawala ang mga tukso. Di ba? Sa kasalan, in-emphasize ko yung importansya na sa pagiging mag-asawa, ito ay exclusive relationship. Walang third party. Exclusive relationship. Okay? Pero, kahit ganon, meron pa rin tukson, di ba? Meron tukson na ikaw ay magloko pagka malayo ka na sa asawa mo. Kaya tama yung ginawa nila Lovely na sila ay magkasama sa abroad, di ba? Kasi para hindi sila malapit sa tukso. Nakakwento sa akin ni Lovely yung mga nangyayari doon sa abroad na madali na matukso yung mga nandun, di ba? Sapagkat wala sila sa kanilang mga asawa. Okay? Pero paano nila may endure yung temptation na yun? By resisting the devil. Okay? And letter W, by willfully submitting our life to God. Diba? So sa New Year, let's never go back to sin. Let's endure temptation by resisting the devil, and let's willfully submit to our God. No? Dalawa lang yan Pagka may temptation, it's either you will submit to the devil or you will submit to God. So nawa, ang piliin natin ay mag-submit sa ating Panginoon kasi tinanggap mo siya bilang Lord, di ba? Bilang King ng iyong buhay. So sa Kanya ka mag-submit, hindi kay devil. Kaya nung tinanong ako ng pinsan ko, sabi sa akin ng pinsan ko, namimiss ko na yung dating Joby na kasama ko sa masamang bisyo. Wala Sinurrender ko na yung buhay ko sa Panginoon. So, pasensya na. Kaya yung pinsan ko na yon, pagka may inuman sila, sinasalo ko nun. Hindi, akin yung para sa kanya. Sinasalo ko nun. Kaya,
dapat wag tayo mahiya na sabihin na tayo born again na, sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, kaya hindi na ako diyan. Sila na magtatanggol sa'yo. No? Sila na yung sasalo sa'yo. At hopefully sana makalaya din sila doon, di ba? Sayang at hindi yun. Yung ibig sabihin na hindi pa siya totally nagre-repent, di ba? Kasi alam niyang mali, pero walang change of heart, walang change of action. So, natili siya sa kasalanang yon. So, and yet, no, yung pinsan ko na yun, kahit ganun, bago siya kunin ng Panginoon, 1 week before, nakita ko yung kanyang paglapit sa Panginoon. Nakita ko na merong sign na siya nagsisisi na sa kanyang mga kasalanan. Minsan, di ba, kailangan pa dumating sa point na malapit tayong kunin ng Panginoon. Siguro ramdam na rin niya sa katawan niya. Bago pa tayo magsisisi. Sayang yung mga panahon, di ba, na kung ngayon pa lang ay ibigay mo na sa Panginoon, makakapaglingkod ka pa sana sa Kanya, katulad ni Apostle Paul, na hindi disobedient sa pagkatawag ng Diyos sa Kanya, para maglingkod sa Kanya. Ngayon, sana yung tamang panahon para maglingkod tayo sa Panginoon. Ngayon natin isuko ang buhay natin sa Kanya. Hindi ka makakapaglingkod ng lubos kung hindi ka pa totally surrendered sa Kanya. Ang nakakapaglingkod ng lubos sa Kanya ay yung nagsuko ng buhay sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanyang anak. Let's all stand up and let's continue to come before the Lord. Tama-tama ang mensaheng ito ng Panginoon sa atin for the coming year, 2024. At salamat sa pinakita ng Panginoon sa atin na maari nating italaga ngayong taong ito para ating gawing pangako sa Panginoon, maging focus natin sa bagong taong ito na gawin ang tama ayon sa Kanyang kalooban. Magsisis natin mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos, i-resist ang devil, at mag-submit sa will ng ating Panginoon Diyos. Kung kayo kinakausap ng Panginoon, meron kang dapat talikuran na kasalanan, meron kailangan baguhin sa iyong ugali, well, ito na yung tamang panahon para lumapit tayo sa Panginoon. Magsisi tayo, magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan, humingi ng tawad, at ang Diyos ay handang patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Ano man yung kasalanan na dinidil ng Panginoon sa iyo, pwede mong italaga ang iyong sarili sa harapan ng Diyos at mangako sa Kanyang harapan. Hindi masamang mangako sa Kanya sapagkat yun ang sense ng covenant relationship. May pangakuan sa pakikipagtipan sa Diyos. May pangako ang Diyos sa atin at tayo naman ay kinakailangan mangako din sa Kanya sapagkat mahalaga sa Kanya ang covenant relationship na ito. Ang covenant na ito ay isang pangakuan. So mangako ka kay Lord, mangako ka sa Panginoon na mula ngayon ay siya na ang paghahariin mo sa iyong buhay. Tatalikuran mo na anumang kasalanang ginagawa mo in the past. At sa taong ito na darating, ang kalooban niya ang iyong susundin. Ikaw ay magpapasakop sa Diyos, hindi sa kaaway. Ire-resist mo ang anumang udyok ng kaaway para ikaw ay pagkasalain. Maaring ito ay temptation na ikaw ay magloko sa iyong asawa. Maaring ito'y temptation na ikaw ay magsugal. Maaring ito'y temptation na ikaw ay maglasing. Maaring ito'y temptation na ikaw ay mandaya sa iyong trabaho o negosyo o sa iyong mga magulang, magsinungaling. Well, lahat ng ito ay pwede mong mapagtagumpayan. Yung sinasabi sa scripture na ikaw ay na born again at hindi na nagpapatuloy sa kasalanan ay pwedeng mangyari sa buhay mo sapagkat yun ang kalooban ng Diyos sa iyo. Basta resist the devil. Talaga mo ang buhay mo sa Diyos. Sabihin sa Kanya, Lord, beginning this year, I will resist the devil. I will submit to your will, Lord Jesus. Make it a commitment of your heart today. At ang Lord ay igagrant ang iyong panalangin. Ikaw ay sasamahan niya, ikaw ay sasawayin niya, ikaw ay gagabayan niya sa lahat ng katotohanan. So makinig ka sa Kanyang saway, makinig ka sa Kanyang gabay. Talaga mong yung sarili para sabihin sa Diyos, Panginoon, sa tuwing ako'y sasawayin mo, magpapasaway ako. Sa tuwing ako'y ginagabayan mo sa lahat ng katotohanan, makikinig ako sa inyong gabay. This is my commitment for this coming year. Naring meron sa atin na hindi
hindi pa natitiyak ang kanyang buhay, kanyang kaluluwa kung saan siya pararoon pagka siya'y namatay na. Well, ang Diyos ay ina-assure na ang sino mang sumampalataya sa kanyang anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na mapapahamak sa apoy ng impyerno, bagkos ay itinawid na sa kamatayan, mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ito ang pangako niya sa kanyang mga salita. Pero kailangan mo magsisi. Kailangan mong talikuran ng iyong mga kasalanan. Kailangan mong humarap sa Diyos na may papapakumbaba at amining ikaw ay makasalanan at humingi ng tawad sa Panginoon. At tanggapin si Jesus bilang hari at tagapagligtas ng iyong buhay at paghariin siya sa iyong buhay. Sino man sa atin na sa palagay niya kinakausap siya ng Panginoon upang magsisi at tanggapin si Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon, tagapagligtas sa kanyang buhay, maaaring mong pahayag yan sa Panginoon kahit ngayon. Sabi mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, ako ay nagpapakumbaba sa iyo. Tumihi ng tawad sa aking mga kasalanan. At nagpapasalamat na ikaw ay namatay sa krus para sa amin. Nabuhos ang iyong dugo para sa aming kapatawaran. At tinatanggap ko po ngayon ang kapatawaran ng gagaling sa iyo. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka po sa aking puso't buhay. Naniniwala po ako na ikaw'y namatay at muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama at babalik sa huling araw upang lubusin ang aming kaligtasan. Nagpapasalamat ako sa iyong kapatawaran at sa pangako mong buhay na walang hanggan. Tulungan mo po ako na maging mabuting anak mo at tapat sa inyo hanggang sa mga huling araw ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Narinig mo po ang mga panalangin ng inyong mga anak. Alam mo po kung sino ang totoong nagsisi. Alam mo po kung sino po ang totoong tumanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. At ikaw ay totoo sa iyong mga salita. Tapat ka sa iyong pangako ng sino mang sumampalataya sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Tapat ka sa iyong pangako na sino mang magsisi, humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan, ipapatawarin mo at hinugasan mo sa kanilang mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya po sa amin. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran, kaligtasan, dulot ng iyong pagmamahal sa amin at ng aming pananampalataya sa inyong anak na si Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Karapat dapat ka na purihin ng iyong mga anak. Karapat dapat ka na pasalamatan ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya atin pong pasalamatan ng Diyos. Magbigkas po tayo ng thanksgiving sa ating Diyos na buhay. Magpasalamat tayo sa Kanya sa kapatawaran, sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niya sa atin, at sa mga biyaya pa na tatanggapin natin sa buong taon na ito. Let's thank the Lord. Let's utter praises to God. Come on, church. Let's utter praises to Him. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Oh God, thank you so much. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Tanggapin niyo po ang pasasalamat ng iyong mga anak, oh God. Sa umagang ito, Panginoon, tinataas ka namin. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati sa iyong kadakilaan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon, ng pagliligtas sa amin. Salamat po na pimisa sa aming sa kasaysayan ng sanlibutan ito, pinadala niyo po ang inyong anak, Panginoon, para siya ang mamatay kapalit namin, para mabuhos sa kanyang dugo sa aming kapatawaran, Panginoon, at sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa inyong anak, sa ginawa niyang pagdiligtas sa amin, ang iyong pangako ay walang hanggang buhay. Hindi na kami mapapahamak, bagkos kami na ay may buhay na walang hanggan. Pinananampalatayanan po namin ang mga salita mong ito, Panginoon, ang mga pangako mong ito. Naniniwala kaming totoo ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat po sa pananampalatayang binigay mo sa amin. At mula rito, Panginoon, ay pinaparanas mo, Panginoon, sa lahat ng mga totoong nagsisit sumampalataya sa iyo ang bagong buhay. Binabago mo ang aming puso, ang aming pamumuhay upang maging isang buhay na handog, banal at kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Binabago mo kami araw-araw. Sa buong taong ito, Panginoon, inaasahan po namin ang mga pagbabagong ito na lilikhain mo sa aming mga buhay. Tatanggalin mo po ang aming mga masamang bisyo. Tatanggalin mo po, Panginoon, sa aming pananalita ang pagmumura. Tatanggalin mo po, Panginoon, sa aming mga buhay ang pagsisinungaling, Panginoon. Di ba pang uri ng kasalanan na aming ginagawa in the past, Panginoon. Ito'y aming pinagsisihan na, tinatalikuran in Jesus' name. At aming pong tinatalaga ang buhay namin sa pagsunod sa inyong kalooban. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa mga may kaarawan. Lord, dalangin po namin ang patuloy mong pagkapala sa kanilang buhay. Panginoon, maging sa mga may anibersaryo ng kasal, Panginoon, bless their families, O God, their relationship, O God. Patuloy po na kayo ang
magdagdag na mga taon sa kanilang buhay, Panginoon. Sa mga may karamdaman, we pray for your healing in Jesus' name. Panginoon, patuloy kami umaasa na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na nagpapagaling. In Jesus' name we pray, Panginoon, for your healing grace to be upon each one sa amin, Panginoon, may karamdaman. Maging sa mga may pangangailangan, Panginoon, material, Panginoon, patuloy kami umaasa sa inyo bilang aming Ama sa langit na nagkikare sa amin. Naniniwala kami na kayo ang tatay namin na magsusupply ng lahat ng aming mga needs according to your riches and your glory, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga nasa abroad naming kapatid na patuloy na sumusuporta sa iyong gawain. Panginoon, we pray that you would continue to bless them, O God. Panginoon, sa kanilang pag-iisa sa abroad, kayo po ang mag-ingat sa kanila, maglayo sa masama, Panginoon, at ma-overcome nila ang lahat ng mga temptations na ito, Panginoon, na kanilang kinakaharap sa buhay. We pray, Panginoon, sa mga may negosyo, Panginoon, ang abundance, ang pagkaloob mo sa buong taong ito, ang iyong mercy and grace, Panginoon, at wisdom, Panginoon, sa kanila pong pagninegosyo, Panginoon, na maging matalino po sa pamamahala po, Panginoon, na kanilang negosyo, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, wisdom and favor to be upon them in Jesus' name. At kami po, Panginoon, ay humihinging patuloy, Panginoon, na kapuspusan ng inyong Santong Espiritu, Panginoon. Fill us with your presence, Holy Spirit, so that we will be overcomers, Panginoon, sa lahat ng temptations and trials na aming kinakaharap. Kailangan ka namin sa aming buhay, kaya, Panginoon, puspusin niyo po kami ng inyong Santong Espiritu. Hayaan niyo po sa inyong lingkod na ipataw sa bawat isa ang iyong mayamang bendisyon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo pang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilan, kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. In all God's people say, Amen. God bless you.